Ito ang makikita natin sa dulong bahagi ng Luzon. Ang bayan ng Matnog ang pinakadulong bahagi ng lugar ng Luzon na matatagpuan sa probinsya ng Sorsogon. At sa episode na to, ipapakita ko sa inyo magandang tanawin na makikita nyo sa pinakadulo ng Luzon. At samahan nyo muli ako sa panibagong adventure natin bago natin marating ang pinakadulong lugar ng Luzon. Welcome to Matnog, Sorsogon. Dito enjoy nyo yung magandang tanawin ng Coastal Road. Grabe itong bundok na to. Kalahati na lang. Ganda ng view. Tabing dagat mga tol. Kaya tara, samahan nyo ako sa mahabang biyahe na to. Magmomotor tayo hanggang marating natin ang dulo ng Luzon. Kumusta kayo mga tol? Time check, 1:00 ng hapon. Ito babiyahe kami at meron naman tayong rides. So wala pa tayong camping. After nung biyahe natin sa Seroma, yung camping natin sa Tabaco pagbalik namin galing ng Seroma. Eto, nandito kami sa probinsya ng Sorsogon, ang aking probinsya. At nandito tayo sa base camp ko. Nag-take off kami dito sa base camp ko ng 1 PM. At rorotahin natin itong kalsada going to Gubat. Then papunta tayo ng Matnog, Sorsogon, ang dulong bahagi ng Luzon. Dahil titignan natin kung ano yung magandang tanawin na makikita natin sa bayan ng Matnog. So samahan nyo ulit ako sa panibagong moto adventure natin. Samahan nyo kami ni Bro Van Adventures. Ayan, kasama ko siya nandyan sa likuran natin. Dinayo tayo ni Bro. Pumunta dito. First time niya magmotor dito sa probinsya namin, sa Sorsogon. So ayan, nabot ng 3 hours from Tabaco City, Albay. Grabe. Buti hindi inantok to. Ngayon ako yung lead. So ngayon, first stop over natin sa rides na to, sa moto adventure na to, ay Gubat. Pupuntahan natin yung Malasiargao ng Gubat. Yan, makikita nyo yan dahil doon tayo mag-stop over sa rides na to. After ng ilang oras na magiging biyahe natin, papakita ko sa inyo ang ganda kung anong meron dito. May enjoy nyo ang kalsada na meron dito sa probinsya namin. Samahan nyo muna kami sa panibagong moto adventure natin dito sa probinsya ng Sorsogon. Let's go! Okay, ito na yung crossing mga tol na papunta ng bayan ng Barcelona, tapos Bulusan Lake. Ayan, meron mga signage dito. Ayan ay galing ng sentro ng bayan ng Gubat. So yung naging rota kasi natin, tayo ay galing sa bayan ng Kasiguran. Meron isang daan para sa mga tourist na galing sa Sorsogon City. Doon yan, sa part ng Abuyog. Merong crossing doon, magla-left turn kayo. Bali may rotonda doon. Tapos dito na yung isang tourist spot na Malasiargao na pupuntahan nga natin. Nandito yon, dadaanan natin. Welcome to Gubat. Ayan na. Papicture ka ba? Papicture ka? Tigil tayo. Picture si bro eh. Tapos dito, simula dito mga tol, puro paliguan na yan. Manawa kayo dyan ng paliguan yan. May paliguan dyan, paliguan dito. Tapos sa unahan nito mga tol, nandun na din yung pupuntahan natin, isa sa mga tourist spot na dinarayo ngayon, ang Malasiargao ng Gubat. Ito, pipicturean ko lang muna si bro. Saan ka na to? Okay, after natin mag-picture dito, puntahan na natin yung dinarayong tourist spot ngayon dito sa Gubat, ang Malasiargao. Malasiargao vibes. Ito na, ito na. Ganito magandang oras pumunta kasi walang tao. Dito tayo magpapark bro. Ay, sa kabila. Dito na tayo magpark bro. Bawal pala magpark doon. Okay lang, mas malilim nga dito. Dito iiwan natin yung motor sa tabi ng kalsada, tapos maglalakad tayo papasok. Okay, iiwan na namin yung motor dito bago tayo dumiretso ng Barcelona. Tara bro. May motor pa. Welcome to Gubat.
Lalakad tayo papunta doon. Let's go! First time mo dito, bro, no? Yes, first time. Ganito pala magandang oras pumunta. Walang katao-tao. Lalagbok daw dito. Bago tayo makapunta doon. Ganitong oras mga tol, kami lang yung naglalakad na dalawa. May enjoy nyo talaga dito. Tapos dito, meron na mga magtitinda, gaya nito. Pero wala pa, mamaya pa yung hapon na yan. Ito, di ko alam kung pinaparentahan tong mga kubo na to. Or libre lang to. Di gaano maalon par. Tapos itong area na to mga tol, itong kahabaan na to, maraming mga beach resort dyan. Tapos dito, meron din, malawak ng sandbar nila. Simula doon, sa siwal na yun, papunta dito, ang lawak. Tapos ganda ng buhangin dito. Pagkahapon, ay marami na ditong mga turista at nagpepesto-pesto na sila dito. Sunrise lang pala dito yung mga makikita nyo kasi yung sunset dito na, sa likod. So dahil din na namin kaya yung init. Launa ng hapon, ang lakas par. Tapos dito tayo sa tabing dagat. Nakalimutan ko pa yung sombrero natin. Sarap dito pagkahapon kasi di na mainit. Walang bayad nga pala dito mga tol kasi parang LGU siya. So meron lang registration. Yun, maglalagay lang kayo ng pangalan doon. So ito yung view dito mga tol kapag palabas na kayo. Kapag nagiging tuyo na kayo sa init. Grabe. Maganda kasi dito mga tol hapon. May CR dito kaya nga hindi ko alam kung gumagana yan. Grabing rides to. Tapos magsa-side trip ka ng ganitong oras. Alauna ng hapon. Sobrang init. Let's go bro! Ngayon, dediretso kami mga tol ng bayan ng Barcelona para stop over ko si bro doon sa lumang simbahan at ruin ng Barcelona Sorsogon. Enjoyin nyo yung ganda ng kalsada na meron dito. Papunta sa bayan ng Barcelona, simula dito sa bayan ng Gubat. Barangay Rizal. Dito maraming beach resort pa dito. Ito, resort pa to eh. Sarap magmotor pag ganitong oras oh. Welcome to Barcelona, Sorsogon. Magkalapit lang kasi itong bayan na to. Pero yung susunod na bayan, ang Bulusan, dahil dun tayo idadaan naman, papakita ko pa sa inyo yung ganda ng tanawin na meron dun. Ito yung vintage bridge ng bayan ng Barcelona. Andito na pala tayo. Ay, may 7-Eleven na pala dito. Matagal-tagal na din tayo din nakakapunta dito eh. There we go. We are here at Barcelona. Ayan oh. Welcome to Barcelona, Spain, Sorsogon. Tapos ito yung lumang simbahan. Tapos ito yung ruin mga tol. Kakalam ko dating municipal hall daw yan ng bayan ng Barcelona. Tapos merong underground to dati. Nung sinakop to ng mga Kastila, dito daw dumaan, papunta dyan sa simbahan. Ayan ang ruin bro. Uwi na. Oo, ruin ng Barcelona. Ano yan? Kakalam ko dati daw yan municipal hall. Papasok ko kayo mga tol, tutor ko kayo sa loob. Ito, papasok tayo mga tol, kahit lagi ko naman ito nadadaanan noon. La Presidencia Ruins. Built in the 1800s during the Spanish colonial. Dating municipal hall talaga ito mga tol. Pasok tayo. Yun, ganda pero. Ito yung loob ng ruin nito. Tapos di ko siya ma-imagine kung ano itsura nito nung panahon ng 1800s. At dati siyang municipal hall. Tapos sa likurang bahagi nito, tapos pagkakaalam ko nito mga tol, itong area na to maraming namatay nito nung panahon na yun. Nung sinakop yung Barcelona, Sorsogon. Tapos, sabi ko nga sa inyo, meron tong underground. Di ko alam kung asan yung underground dito, pero natabunan na yon. Papunta yun ng simbahan. Nung sinakop to mga tol, doon dumaan yung mga mamamayan ng Barcelona para magtago sa simbahan doon sa kabila. Tapos meron mga nakasulat dito, pero vandalism na lang to. Hindi na siya yung mga sulat nung panahon talaga. Tapos ito, made of corals. Yan. Kung makikita nyo, made of corals yung ibang parte ng ruin na to. Dami pala nagtitinda dito ng ganito. Pwede kayo makabili dito. Souvenir. Mga ito, sa bahay ito eh. Sinasabit. Tapos ito, mga sa ref ata ito nilalagay yung magnetic. Ganda. Gawa ng mga lokal ng Barcelona.
Pwede nyo mabili dito. Okay, sa oras na alas 2 ng hapon, take off kami dito sa bayan ng Barcelona para Romota papunta sa kalsada ng Bulusan to Santa Magdalena. So dito, may enjoy talaga natin dito ang napakagandang tanawin na meron ng rotang ito. Let's go! Samahan nyo pa rin kami sa moto adventure na to. Marami pa tayo makikitang magandang tanawin. Dadaan ko dito si Bro Francis sa Municipal Hall. Pasok mo yung motor doon, picture lang kita saglit. Oo, parang cellphone. Ayan, 0.5 ko na. 1, 2, 3. Ganda pa ro. Okay na, nakuha na natin si bro. Ganda ng vibes dito oh. Ito ay sakop pa rin ng bayan ng Barcelona. Hindi pa talaga tayo nakakalabas or nakakapasok sa bayan ng Bulusan. Sipag naman ng mga magsasaka dito. Malapit na tayo sa boundary. Welcome to Bulusan. Ito na, yung bayan ng Bulusan. Nakapasok na tayo sa proper nila. Buhang Bridge. Pagka pumunta din pala kayo dito sa bayan ng Bulusan, ang daming korbadahan din dito. Malalalim din yung korbadahan. Tsaka akyatan at palusong. Gaya nung nadaanan natin. Yung iba di ko na na-record eh. Pwede na, overtake tayo. Ito yung beach na pinupuntahan din namin kapag summer talaga. Dito na tayo sa bayan ng Bulusan. Dadaan ko si bro sa mismong sentro. Pwede na sana tayo dumaan dyan. At syempre sa mga bagong manonood natin, kung gusto nyo makita ang sentro ng bayan ng Bulusan, ito, dadaan tayo. Yung simbahan nila nandun eh. Pero nandito kasi yung bilihan. Sakaling nandito kayo sa mga resort tapos bibili kayo ng kulang nyo sa pag-outing, dito, diretso kayo dito. Nandito yung public market nila. Pero walang ano dito, walang LCC. Hindi ko lang alam kung meron na. Malinaw ng ilog nila, wala kayong makikitang basura. Okay. Tapos ito naman yung daan papunta sa bayan ng Irusin at Santa Magdalena. Tingnan nyo yung view ko sa likod, napakaganda. Panalo par. Dito may crossing. Papasok kami dito para tumagos tayo sa bayan ng Santa Magdalena. Ganda ng vibes par. Nakakamiss din yung mga ganito sa probinsya kapag napasok ka sa mga ganitong lugar talaga. Yung tipong walang kabahay-bahay, makikita mo lang talaga yung mga punong kahoy, kagubatan. Matarik to. Walang belo par, biglang korbada eh. Matarik eh. Overshot ka doon? Mapapa-overshot ka talaga doon, gawa ng biglang kurbada tapos paakyat. Depende kasi yun sa dadaanan eh. Kung yung lupa na yun na sana pwede pa nila babawasan yung pagkakurbada, ayaw magpabawas ng lupa, wala, ganun talaga mangyayari. Kurbadang kurbada yun. Meron tayong barangay dito na nadaanan. Yan, Tinampo, barangay Tinampo. Puro paakyat to Uubusan na ako ng gas. Meron dito Pantayan. Ito. Ganda. Wow. Sarap na birahin. Woo! Ubus yung gas. Woo! Ganda par. Ganda. Ganda kasi ng kulay ng lupa na to. Tapos yung vibes pa,
Talagang magkakombi dito sa view na may kita nyo, yung nabubungad sa inyo. Yung dagat na to. Pacific Ocean yan mga tol. Kaya kapag malakas yung hangin dito, tsaka may bagyo, yung mga lokal na nakatira dito, talagang nag-evacuate, kawawa. Kasi dito yung hangin, dyan dumadaan yung bagyo galing Samar. Ito yung daanan talaga. Paano kung ito lang yung tatamaan, dyan lang dumaan? Eto, kawawa talaga sila. Dito meron pa magandang bubungad na tanawin. Kaya sarap-sarap magmotor sa rotang ito kumpara magna national road kayo, eto yon. Ganda par. At nung unang camping ko mga tol, first night of my camping, dyan ako nag-camping sa bundok na yan. Di ko alam kung open pa yan ngayon. Nakalimutan ko na si Sir yung nandyan nakatira. Kaya shoutout pa kala Sir. Ganda dyan mag-camp mga tol, kaso nakakatakot yung hangin. Nasubok ko din yung pagsa-setup natin sa location na yan. Hirapan tayo makiat doon. Ang tarik par, walang belo. Although may belo, kaya nga lang yung karugtong nung daan ng galing sa tulay, biglang tataas. So ang mangyayari doon talaga, bigla tayong aalugin doon. At dyan yung daan niya, no? Papunta doon sa unang pinagkampingan natin na spot. Ganda nung part yun mga tol, oh. Ganda niyan sa camera. Pipicturean mo lang yung naka-zoom. Ganda niyan. Ano kaya kung dalhin ko si bro doon sa pinupuntahan namin? Diyan, yan ang part na bundok na yan. Ano kaya kung akyatin natin yan? Kung open pa. Tignan natin. Ganda dito, aspalto. Uy, lalim nito. Lalim nga. Pero ito na may maganda. Mga punong kahoy. Sarap par. Ganda. Na mga solid na lugar para mag-rides. Kahit malayo, mapapawi din talaga. Inaalala ko yung daan na yon papunta dun sa hills na pupuntahan namin. Yung isa. Dito nga. Kaya mo kaya dito? Puntahan natin yung Buntay Hills, yung pinuntahan ko. Ito pala yun, yung umakyat yung magkasama kang mga ano. Yun. Dahan-dahan lang bro ha. Sundan mo lang ako. Punta kami dito. Ito lang kasi nakakatakot. Buti naman di maputik. Dami nang umakyat dito, oh. Teka lang. Dapat inantay mo ako makakyat. Bumelo ka. Buwelo ka. Teka lang. Kailangan ng tulong ni bro. Teka lang bro. Kaya dandan, primera. Sige. Kala ko di makakakyat si bro. There we go. Kagubatan par. Ito yung Buntay Hills ng bayan ng Santa Magdalena. Buntay Hills. Napakaganda dito mga tol. Unexpected din na iakyat ko dito si bro. Maliban sa wala na akong gas, wala kaming kasamang lokal. Pero mukhang okay pa sa taas. Nagtataka na to si bro, bakit ganito yung daanan. 3 tunnel. Grabe namang tunnel yan. Nakakatakot. Parang kala mo papunta na sa ibang dimension ng mundo. Pero established na talaga yung daan, no? Unang punta namin dito, may mga damo-damo pa tong daan na to. Ngayon talagang ano na. Kaya nga lang mahirap dito kapag tag-ulan kayo pumunta dito. Maputik to. Tsaka madalas tong klase ng lupa na meron dito.
Yung pakyat na yun, yung nahirapan si bro, maputik yun. Hopya. Ingat sa bato. Oh, ang dami nang sumayod sa mga bato na yan. Grabe naman yan. Malayo pa ba? Bangin, bangin bro, bangin. Ingat dito, bangin. Ingat ha. Ay, lalim. Pupulutin kita dun sa baba. Ay, mukhang malapit na. Naaalala ko na tong portion na to. Grabe namang adventure yan. There we go. Eto na. Kaya nga lang wala na akong gas. Ang hirap naman. Pinapasok natin mga ganitong lugar. Tapos nasa red level na yung ano natin, gasoline. Ganda par. Just enjoy the view bro. Ganda oh. Oh, we are on the top of the hills. Dito sa bayan ng Santa Magdalena. Ganda. Malabat pa. Tayo na may view. Papunta pa kami dun oh. Ganda. Ano, kamusta yung daan? Ano masasabi mo? Yung una lang. Pang wrong turn bro no? Ganda pa oh. Tanayan pa yung view doon sa taas. Ito talaga solid sa tropa natin na to. Papaliparan tayo ng drone. Ano, okay na bro? Ganda ng view par. So mas makikita nyo pa to sa aerial pag akyat natin. Okay. Let's go. Yan na si bro. Grabe, ang sarap dito tumayo par. Welcome to Buntay Hills of Santa Magdalena. Hopya, mahirap tumayo mga tol kasi mayroong mga umbok ng lupa. Dito. Woo! Kaya lang sana tayo dinadala. Ang ganda mga tol oh. Nakikita nyo yun sa gilid ko, ang ganda. Sobrang solid. Unang punta ko dito mga tol, ang daming tao. Pero ngayon, tingnan nyo naman. Iilan na lang. Wala na nga eh. Sa una lang nag-enjoy yung mga tao. Pero kung hilig mo talaga kay kalikasan, talagang babalik-balikan mo to. Solid para. Tapos ito, hindi naman to yung pinaka-tok-tok. Pero meron pa kasi doon na akyat. Okay na to si bro dito. Tingnan nyo naman ha. Ito yung problema sa mga nakiki-nature trippings. Ayun oh, basura. Basura, 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 basura. Tambak na basura. Diba? Bakit ang hirap dalhin? Na dadalhin nyo yung pababa. Ganda-ganda ng lugar oh. Grabe. Tapos nag-iiwan lang kayo ng basura. Ala, yan talaga ugali natin. Ganda dito mga tol mag-camp, kaso hindi ko matansya din yung lugar kung safe tayo dito kasi wala naman tayong kakalala pa ng mga lokal dito. Siguro kung maging campsite to, develop nila. Yun, advice ko sa inyo, develop nyo na lang tong campsite. Promise, ang ganda nito. Hanggang dun pa yun mga tol. Kaya nga lang di na tayo akit doon kasi yung gas ko kakaunti na lang. Pero yung view halos same lang naman. Kung ano makikita natin doon, makikita natin dito, ganun din doon. Pero meron lang doon additional na view, yung bundok na yan. Pero ito kasi, ito yung pinakamaganda na view na matatanaw nyo dito sa hills na to. Grabe, ang ganda. So ngayon, meron tayong isa pang burol na pupuntahan at napakaganda ng view doon kasi meron tayong makikitang mga isla. Ganito din yung vibes na matatanaw natin doon. Pero mas solid din doon kasi ay yung daan ay established na dahil yun ay ginagawang daan para sa mga lokal na sakop ng bayan ng Matnog. Pababa muna kami dito sa pinasok naming lugar na to. Dito din kami nagpahinga talaga. Naglaan kami ng 30 minutes sa lugar na to para
i-enjoy at kumuha ng magandang shots. Okay, let's go to Matnog, Sorsogon. Meron tayong pupuntahang magandang lugar sa dulong bahagi ng Luzon. Let's go! Tuloy na kami sa biyahe papunta sa bayan ng Matnog. Grabe itong bundok na to. Kalahati na lang. Ganda ng view. Tabing dagat mga tol. Ayun matatanaw natin yung mga isla na yan. Pero ito, Samar na to. Visayas na talaga yan mga tol. Ganda. Wow. Lapit na tayo sa bayan ng Santa Magdalena. Dito na tayo sa bayan mismo ng Santa Magdalena, sentro. Pero yung market nila nandyan kapag magla-left turn tayo. Pero right turn tayo dahil papunta tayo ng bayan ng Matnog. Lakas ang init dito. Thank you. Saludo sa mga ganong truck. Magpapa-overtake talaga. Here we go, 7.6 km papunta sa bayan ng Matnog. Dito enjoy nyo yung magandang tanawin ng Coastal Road. Ganda oh. Low tide kasa, maganda yan kapag may tubig tong part na to. Ganda niyang tignan. Mga nagtatambay dun sa tabi ng seawall. Papahinga. May daan pala dyan. Ayun, may hagdan pala oh, pababa. Ah, now I know. Ganda para lang tong sa Ilocos Patapat Bridge. Ganda, panalo. Feeling ko yun yung burol na akyatin natin Nandiyan na part. Tapusin nyo tong episode na to, malalaman nyo kung saan talaga ang daan. Kami wala ding idea, magtatanong-tanong lang kami. Papunta ng Ladlad Hills, tawag daw nun Welcome to Matnog, Sorsogon. Hey, panalo ganda. Kaya yung mga barko na tumatawid papuntang Samar. Low tide par. Feeling ko yan talaga, yan yung aakyatin namin. Let's see kung saan yung daan. Welcome sa bayan ng Matnog, ang dulong bahagi ng Luzon. Eto yun. Ngayon, magtatanong-tanong tayo kung saan yung daan kasi nandun yung cellphone ko sa box. Nakakatamad na kunin at set up natin yung Google Map. Malapit lang naman ata yun. Sir, magtatanong kami, saan yung daan papuntang Ladlad Hills? Diretso na kami tawid dito, diretso na yan. Mga diretso nyo po, pakana kahit tubay. Tapos may patas dyan. Pakyat na. Okay. Thank you. Diretso, sunod ka lang bro. Thank you, sir. Diretso lang daw dito papunta ng Ladlad Hills. Ayan, kapag tatawid na kayo ng Samar, pasok na kayo dyan Daming tao dito sa Matnog. Ito yung simbahan nila. Bayan ng Matnog. Hindi ko alam kung tama to o dun sa kabila. Mameta po yung daan papuntang Ladlad Hills. Diretso lang po. Mag-ride po kami. Thank you po. Salamat sa mga lokal na napagtatanungan namin. Ang bihira, nag-Google Map na lang sana tayo. Pero feeling ko di pa nakakarating doon si Google Map. Kasi bago lang yun Bago lang yung daan na yun na ginawa. Posible naman doon. Kung diretso lang natin. Sana merong signage. Feeling ko dito. Akit kami dito. Sir, magtatanong po. Papunta kami ng Ladlad Hills. Dito po ang daan. Opo, diretso. Tapos may signage na po na pakyat. Opo, dadaan pa kayo ng barangay ng Sinibaran.
Ah, okay. Barangay Sinibaran. Thank you po. Let's go, bro. Dadaan daw kami ng Barangay Sinibaran ng Bayan ng Matnog. Ito yung makikita nyong tanawin sa dulong bahagi ng Luzon. Samahan nyo kami sa episode na to hanggang matapos to. Dito pa lang, bubungad na sa inyo yung magandang tanawin, oh. Wow! Sarap manirahan sa ganitong lugar. Napakapayapa. Barangay Sinibaran. Grabing tarik par. Grabing tarik yan. Ayun na siya. Ayun ah. Yun pala mga tol. Ah, ang ganda dyan. Nakitin na natin. Nakita na namin. Eto na, eto na. Camino del Amor. Welcome. Ito yung pangalan. There we go. Akyat tayo ng Ladlad Hills. Grabe kapag pumunta kayo dito ng tag-ulan, maputik to. Palag na palag yung XR ni bro eh. Oh, may bahay dito. Matarik tong part na to, pero yakang-yaka naman. Huwag nga lang kayo dito pupunta ng maulan. Ayan na yung view. Pasok na pasok yung 4 wheels, oh. Wow, tano na tano yung Matnog Park. There we go. Huling akyat na ba? Oh, ganda par, panalo par. Ganda ng view. Pwede pa tayo pumunta doon, oh. Doon ko lang palipad ng drone. Kaya ratahin pa namin hanggang doon sa baba. Tignan natin. Ay, shoutout, pero nakakilala sa atin, ah. Wala ako sticker, bro. Sinamahan ko lang tong tropa, galing Taba Albay. Meron kami nahanap na ano, may upuan. Di ko alam kung anong hills yun. May nakalagay na upuan, tapos may signage silang pasyalan din. Sa may baba, nagbaba na ako. Di pa. Ah, nasa baba yun? Mayroon doon, sa baba. Parang, Baka dito yata, basta may upuan siya pahaba, tapos may signage din na ano. na parang hills. Oo. Alam mo kasi may baba pa dito, medyo alanganin, medyo na makahanok kung doon magbabaho. Ah. May pa doon. Siya, imo doon mas karani ka din sa mga mangrove. Pero okay man ang mga gulong niyo, sipa tayo yun. Ay, salamat bro sa suporta. Subscribe mo din si bro. Nag-YouTube ka. Lagi ko sa amin mag-camping. Ah, yan. Ban Adventures. Sunod, sama ka sa akin camping dito pa nag-camping kami. Doon lang ako sa may baba, sa tabunan. Ah, taga dito ka talaga? Dyan lang. Shoutout pangalan ulit bro? Jermaine po. Jermaine. Family name? Kabangonay. Kabangonan. Kabangonay po. Kabangonay. Pramatnog. Ikaw bro, pangalan bro? Kurt po. Kurt, Pramatnog ka din? Ay, salamat sa suporta nyo ha. Baba muna ako, hanapin ko yung ano doon. Sunod sa amin. Ay, wala bro. Sasunod na lang. Thank you. Hi sir. Followers po ako niyo. Ay, salamat po. Pangalan sir? Robert Francis. Jobert Francis. Ay, salamat kasi titinda po kayo dito. Opo, Oradlaw. Nandito sir, ano? Araw-araw kayo nandito. All goods mga tol. Maraming salamat kay Bro Francis. Kinuhaan tayo ng drone shot. At nagtry ako. Hindi ko talaga trip mag-drone. Bumabangga ako na dun sa isang nyog yun, no? Kasi nagpakuha si Bro Francis. Ang hirap talaga par. Ganito lang tayo. Land base lang tayo. Sana merong mga ma-develop na campsite dito sa baba. Pupuntahan natin tong itong may upuan na to. Kasi si Mama Ami, merong sinend sa aking picture na madadaanan dito ang gagawin nila ang camping spot. So pwede kami dito makapag-camping sakaling maakyat talaga yung motor.
Ito mukhang makakayat nga talaga oh. Ay hindi pa kasi naayos pa talaga nila. So hanggang dito lang. Ay doon pwede. Gagawa tayo para ano. Ayun oh. Kaso problema talaga dito daw bro pagka maulan. Yun kwento nga sa akin yung nagtitinda. Ah, ito yon. Pwede dito mag-camp. Yung barangay pala dito mga tol na nandito sa dulo ay barangay Manggahan. Hello sir. Good afternoon po. Hello po. Makikipasyal po. Ah madam, kilala niyo po si Ma'am Ami? Opo. Ah, ako po si Tolits. Hinahanap ko po to kanina kasi nagka-chat ko si Ma'am Ami. Ay, hello po. Ano po si Ma'am Ami? Pamangkin po sa nasawa ko. Ah, eto gagawin niyo po tong pasyalan daw. Mao po. Pag okay na po, balikan namin. Mag-camping po kami dito. Pagka okay na po. Kasi natatakot po kami pag umulan eh, baka di kami makalabas. Ang ganda po nito, gawin niyo pong campsite. Yung mga nagte-tent-tent po, kasi yung mga nagka-camping po, minsan yung iba walang tent, pwede kayo bumili ng tent, tapos paparentahan nyo. Pwede pa kayo kumita sa ganun po, maliban sa entrance. Basta meron lang pa kayo dito CR at saka tubig. Pababa pa motor dito bro. Ganda pa ro. Ito yung kala Ma'am Ami. Polensio Kulud View. Tapos lalagyan na lang sa dulo, campsite. Tapos ito yung view. Aba, ang ganda par. Ganda ng view. Tapos kape-kape ka dito pagka magdidilim na. Shoutout sa mga nakakalala sa atin sa lugar na to. Solid ka, solid. Okay, bago tayo magpaalam sa episode na to, lalabas muna tayo sa ginagawang kalsada pa lang. Ladladan Hills. Maganda to pagka naging kalsada na talaga, asfalto. Tapos itong mga bahagi na to, siguro protektahan na lang na di kainin ng ulan, ng tubig ulan, bumagsak. So namata naman ng mga punong kahoy dito sa tabi para maganda talaga. At kahit pa paano magamot yung sugat ng burol na to para lang magawa ng kalsada. Mga naka big bike oh. Palabas na kami mga tol kung saan kami pumasok na kalsada dito sa burol na to. At dito na din ako magpapaalam sa inyo. Nagpapasalamat ako sa pagsama nyo sa last episode itong moto adventure natin dito sa Sorsogon. Hanggang makarating tayo dito sa dulong bahagi ng Luzon. Palabas na din sila. Ganda pa ro! Welcome to Matnog. Ito yung dulong bahagi ng Luzon. Hanggang sa muling episode natin at Moto Adventure.